Lumalamig na dito sa Canada and nag-i-start ng mag-on ng heater yung mga establishments, yung mga train, yung mga bus. Right now, ang temperature is 7, feels like 4 degrees Celsius, tapos mahangin pa sa labas. And I'm wearing a sweater na binili ko sa Baguio Night Market 7 years ago. Alam mo yung evolution ng mga damit nating mga Pilipino from panglabas, tapos pag naluma na, nagiging pambahay na. In this video, pag-uusapan natin yung mga norms and conveniences na meron dito sa Canada na dinedevelop pa lang or wala pa dyan sa Pilipinas. Yo! This is EJ, and I'm an international student dito sa Canada. Quick disclaimer, the contents of this video are based on my personal research, thoughts, and experiences. Always consult an immigration professional in planning and making any immigration decisions. The first one in this list isn't really a thing, hindi siya bagay, and it's minding your own business. It's generally quiet dito sa neighborhoods ng Canada, and people usually just mind their own business. So pwede hindi ka sanay na ganun. So kung may mga kapitbahay ka man, yung relationship mo with them is a bit superficial, surface level lang. At most, your acquaintances. So I don't know kung mamimiss mo yung ganung culture natin sa Pilipinas na the kapitbahay marites culture, na yung tipong nag-uwi ka ng bagong kotse sa bahay, drug lord ka na. Or yung may kasama ka na umuwi sa bahay, pwedeng friend mo lang siya, or pwedeng girlfriend or boyfriend mo nga naman yung tao. Tapos sasabihin na ng mga kapitbahay, hala, magpapakasal na yan, mabubuntis na yan. Next is an actual thing, parks and recreational areas. So dito sa Canada, madaming green space. Actually, required yung mga bahay na merong green area, so mga grass, may grass areas. Kaya yung mga backyards dito maluluwag. Tapos yung ibang mga bahay, kung wala silang carport sa harap, may front yard sila na meron ding green space, may puno. Parang itong bahay ng tito at tita ko, may front yard tapos may backyard. And unlike dyan sa Pilipinas na pwedeng may space ka sa likod, magpagawa ka lang ng bahay doon, additional bahay ng anak mo, ng kuya mo, o ng kapatid mo, di ba? Dito, if you want to build a structure na mai-impede yung green space sa lot mo, kailangan mo pang magpaalam sa City Hall. So I work with a realtor nga dito sa Calgary, and some of the papers na nakikita ko is yung mga documents na pinaprocess nila yung pagre-request ng additional structure sa likod ng bahay. It's either a garage or an extension ng living quarters nila. So sabi sa Calgary Herald, which is a newspaper dito sa Calgary, Calgary has 7 hectares of park space per 1,000 people, with 11% of the city dedicated as parkland and 59 community gardens. Sa isang city lang yun. Ang pagkakaalala ko sa Dagupan, isa lang ang plaza namin doon, and you can barely call it a park. I mean, aside from parks, meron ding yung mga recreational areas. So yung mga community, merong leisure center, may mga building na may mga swimming pool, ganun for yun nga, recreational stuff. Sama mo na rin yung mga sidewalk. So kung magja-jogging ka, hindi mo kailangan nasa gilid lang ng kalsada. There's an actual sidewalk. Plus, you have bicycle lanes na hindi dinadaanan ng mga motor. Next is cashless transactions. Meron din naman to sa Pilipinas kasi dati naman nagkakaskas lang din ako ng card. Pero dito, literal cashless na, walang COD. Tapos dito, pati yung mga sidewalk vendors, yung mga napapanood mo sa TV, yung mga sa sidewalk corner ng street, merong nagbebenta ng hotdog, cashless na rin yung mga yon. So bili ka ng hotdog sa hotdog stand, meron silang yung gadget na ganun, tapos you just tap your card or you tap your phone. Huling humawak yata ako ng pera dito nung pumunta ako ng Canada nung last December 2022. Yung baon ko lang na pera sa wallet ko na CAD. Ito laman ng wallet ko, Philippine peso pa rin. Remembrance. Although yun, namimiss ko nga yung COD, yung cash on delivery ng Lazada at Shopee. Kasi pag umorder ka naman sa Amazon, card mo na rin. Next is self-service checkout. Nung nakakita ako ng mga self-service checkout ng mga kiosk dito sa Canada, nanibago talaga ako. Like pag bibili ka sa supermarket, sa grocery, or actually kahit sa Value Village, sa thrift store, self-service na meron yung kiosk, tapos ikaw mismo mag-i-scan ng mga items mo, tapos ikaw rin ang magbabag. Mas efficient, mas mabilis. Kaso yun nga, ikaw yung magbabag ng mga pinamili mo, walang bagger. Tapos pag hindi mo alam gamitin yung machine or hindi mo alam magbag ng mga pinamili mo, tititigan ka ng mga tao.
Actually, pati sa gas station, self-service din. So, walang yung gasoline boy. Ikaw yung maggagas sa sarili mong sasakyan. Ikaw yung maglilinis ng windshield mo. Next is easy returns and refunds, exchanges. Honestly, sa Pilipinas, never ko nasubukan mag-return or mag-exchange ng pinamili ko. Merong anxiety na bakit kasi maling binili ko in the first place. Pero dito kasi you can order online tapos you just pick it up sa store. And one time, bumili ako ng shoes, winter boots. Tapos mali yung size na nabili ko. So I had to go to the store to return it. Nung umpisa nahihiya pa ako kasi yun nga, never ko nasubukan sa Pilipinas kasi ang daming tanong. Tapos nung dito, nasubukan ko na. Madali lang pala kasi they just ask me kung bakit ko i-return yung item. Tapos sabi ko, oh, I got the wrong size. Tapos okay. Tapos ni-refund na nila. It's either they refund your money or they just give you store credit. Pati nga certain grocery items pwede mong i-return. Like this one time, we had to return yung balsamic vinegar na binili namin. Honestly, hindi ko alam kung ano yung balsamic vinegar. Kasi ang kailangan pala namin, balsamic glaze. Hindi ko rin alam kung ano yung balsamic glaze. Tapos yun lang, you just go there. Tapos mali nabili ko, sasabi mo yun. Tapos yun na, refund. Tapos kagabi lang, we had to return yung sauce ng hotpot na binili namin. Kasi nabili namin on sale. Tapos yun pala, kaya naka-sale kasi expired na. Isang warning yun dito. Kasi minsan, sinisale nila yung mga ibang item, yun pala, expired na. Before we continue, please help me grow this channel by liking this video and subscribing. Back to the video. Next is serving size. Na-mention ko sa previous video na mas malaki naman talaga yung serving dito. I guess that's a North America thing. Mas malaki kasi yung soda nila, yung burger, yung chicken. Like yun, busog ka talaga. Ito, picture ng kinain kong burger minsan sa A&W, which is like a burger chain para McDonald's din. Actually, hindi pa yan yung biggest na burger nila. Yan pa yung parang middle tier burger nila. Yung Big Mac nga natin dyan, naliliitan na ako dun kasi diba? Next is fast internet speed. Ang bilis ng internet dito. Wi-Fi man yan or data. Tapos pag nasa labas ka naman, meron kang public access na Wi-Fi, or pag nasa establishments ka, automatic merong Wi-Fi yung mga yan. Sa school, sa SATE, merong Wi-Fi for students and for guests. Naalala ko sa Pilipinas kasi work from home ako. And ang biggest fear naming mga work from home sa Pilipinas is yung mawalan ng internet. Kaya some of us, even yung mga ka-work ko noon, merong backup internet connection. It's either PLDT ka tapos meron kang backup na Converge, or Converge ka tapos may backup ka na PLDT. Or meron kang backup na pocket wifi, or meron kang backup na modem ng Globe or Smart na niloloadan. So yun, dito, mabilis ang internet. Pero medyo useless kung yung kausap mo sa Pilipinas, mabagal yung internet. Hello, naririnig mo ba ako? Next is super duper important, an actual functioning government website. Ang website ng Canada is canada.ca. And almost everything pwede mong gawin sa website na to, including processing ng immigration and citizenship, paghahanap ng trabaho, paglalakad ng permit pag gusto mo mag-start ng business, paglalakad ng benefits mo like yung health benefits, yung student aid, pension, or kung may anak ka, yung tulong ng government sa anak mo, pag-aayos ng taxes, and many more. Hindi pa kasi ganun ka-develop yung online services natin dyan sa Pilipinas. Mostly yung online services natin dyan sa Pilipinas is for setting up appointments, like pag sa DFA, kailangan mong mag-set ng appointment online, or yung pagkuha ng NBI clearance mo, kailangan mong i-set up online. Tapos pag may kailangan ka naman sa munisipyo or city hall, a lot of the time, kailangan mo ding pumunta in person, mag-walk-in, makipagsapalaran sa pila at sa init. Another thing is yung cybersecurity ng mga government websites natin dyan sa Pilipinas. Hindi pa ganun ka-secure. Kasi diba minsan nahahack pa tayo. Next one on the list is, of course, public transport. So a lot of Filipinos na nandito sa Canada, kung tatanungin mo, ano yung number one thing na maganda dito sa Canada na wala sa Pilipinas, it's going to be public transport, yung pagko-commute dito. Although hindi perfect yung train and bus system dito sa Canada, at least predictable. Tapos, hindi siksikan most of the time. Tsaka dito, reliable yung Google Maps, Apple Maps, tapos meron pa yung transit app. Kasi well integrated siya sa public transport system ng Canada. Yung tipong makikita mo sa phone mo kung nasaan na yung bus na sasakyan mo. Sa Pilipinas kasi, hindi pa commuter friendly yung Google Maps. Like for example, you want to go from one place to another via jeepney, hindi naman lalabas yung jeep doon sa Google Maps Walang jeep option doon. Last one on the list, hindi nyo in-expect to, yung plumbing and yung water system nila dito. Story time muna. Ang gusto ko talagang kunin na program dito sa Canada is yung magiging tubero ako. Plumbing yung first choice ko nung tumitingin ako ng programs.
na kukunin sa SAT. Kaso ayun, ang sabi sa akin ng agency ko, kailangan academic upgrading ang gawin ko. Hindi ko naman pwedeng sabihin dun sa statement of purpose ko na na-enjoy kong mag-ayos ng tubo tsaka faucet nung pandemic. Tapos yun, yung cold and hot water straight off the faucet. Although meron naman tayo yun dyan sa Pilipinas, mostly sa hotel nga lang. Tapos yung tubig out of the faucet, safe to drink na. Okay na inumin, pero iba yung lasa. Another thing, okay lang na mag-flush ka ng tissue paper dito kasi yung mga tubo nila made for flushing toilet paper. Kasi nga toilet paper lang sila dito. In Pangasinan, hindi sila nag-iilo. Kaso ayun, wala silang bidet. Pero team tabo naman ako eh. So, anong nilulook forward mo na ma-experience dito sa Canada? Thank you for watching this video hanggang dito sa dulo. Please help me grow this channel by liking this video, subscribing, and leaving a comment below. And if you're planning to come here sa Calgary, or if nandito ka na sa Calgary, hit me up sa TikTok or Instagram. I'd love to connect with you. And I'll see you in the next one. Bye!